Naliligo ba kayo sa gabi? O yung iba mahilig maligo sa umaga? Ano ba tamang paliligo? At ano itong mga maling paraan ng paliligo natin na ginagawa natin? Pati yung mga maling akala, isasabihin na rin natin. Okay? Tingnan muna natin ano yung tamang paliligo. Okay? Unang-una, pinakamaganda sa katawan natin, bata man o matanda, mas maganda medyo maligamgam na tubig. Alam ko may nagtuturo ng cold shower. Pero yung cold shower malamig, pwede naman yun sa atleta, malakas. Pero kung may edad na, mas maganda yung maligamgam na tubig, lalo na kung sa gabi ka naliligo. Pangalawa, dapat tama yung sabon na gagamitin mo. Iba yung sabon sa katawan, iba yung sabon sa mukha, iba yung shampoo sa buhok. Hindi pwede yung sabon panlaba, gagamitin mo sa buhok, mali yun. O yung iba, shampoo, pinapupuna sa katawan, mali din yun. Sa mukha, wag lang masyadong nakaka-dry. Gusto natin medyo oily na sabon sa mukha at hindi masyadong maraming perfume. Kasi nga, kung nakaka-dry o matapang yung sabon mo sa mukha, baka magda-dry tapos mamumula-mula. Bago maligo, dapat basang-basa. Okay, dapat maraming tubig sa buhok, maraming tubig sa katawan para mas bubula ang sabon at ang shampoo. Ang banyo natin, lalo na sa may edad, dapat may hangin. Hindi pwede saradong-sarado kasi nakakapagod ang paliligo, lalo na sa may edad. Alam ko kung napapansin nyo yan, pagligo nyo parang hingal na hingal ka na. Unang-una kasi, pag tumatanda, syempre mahirap na magbuhos. Sa CR, maraming galaw-galaw. Tapos, kulang pa sa oxygen. Tapos, minsan mainit pa yung banyo nyo. So, nahihirapan pag may edad. So, dapat well-ventilated para hindi rin tumubo yung mga molds at may mga bacteria. Dapat safe ang paliligo. Okay? Marami nadadapa. Sobra dami na aksidente sa banyo. Tapos pagkaligo, dapat dry na dry ka. Dry lahat ang katawan. Yung iba kasi, oo nga, nagsabon nga siya, pero basang-basa naman siya. Dapat tuyong-tuyo ang mga parte ng katawan na nangangamoy. Tulad ng kilikili, kailangan tuyong-tuyo yan, kundi mangangamoy pagkaligo nyo. Kahit sinabon mo yung kilikili at singit mo, pag hindi mo dinry yan, mangangamoy, may body odor. So, kilikili, singit, sa pagitan ng daliri sa paa, yan yung madalas na maaamoy. Dapat dry na dry buong katawan. Sa buhok, pat dry lang. Huwag ikot-ikutin yung sa buhok para hindi malagas. At dapat maglo-lotion afterwards. Kung may lotion kayo, o may mga moisturizer, kahit mga mura lang, ako kahit anong lotion lang, pwede na. Sa nga, nakakalimutan ko. So, yan yung mga dapat natin gawin. Ano naman yung mga bawal gawin bago maligo? Okay, yung mga maling paraan. Kung maliligo ka na, itong mga bagay na to, huwag mo nang gagawin itong 10. Number 1, huwag ka kumain marami. Huwag yung busog na busog, ang dami mo kinain, tapos maliligo ka. Lalo na kung spicy pa yung kinain mo, so masakit sa tiyan, busog na busog ka. So, yung dugo mo, lahat nasa tiyan eh. So, ang trabaho ng katawan mo, i-digest, tunawin yung marami mong kinain, tapos maliligo ka, medyo hindi maganda feeling. Baka mahirapan ka. Masira din yung digestion, baka hindi ka matunawan. Kasi, tinutunaw pala yung kinain mong marami, tapos naligo ka, nagpagod ka. Number 2, wag mo na inom ng alak. Wag yung lasing, tapos maliligo, baka ma-aksidente ka. Unang-una, alcohol, nakaka-dehydrate. Tapos, ligo mo sa mainit, na-dehydrate ka rin. So, baka ma-dehydrate ka masyado. Number 3, iwas din sa sobrang exercise. Okay? Lalo na sa mga may edad, yung sobrang exercise, pagod na pagod, pahinga muna konti. Wala naman masama. After exercise, cool down, pahinga 15-30 minutes bago maligo. Number 4, bawal na bawal to. Nako, may kakilala ako na kuryente. Oo, nagdala ng mga electronic equipment. Dati may mga radyo, may mga cellphone, may charger. Tapos nanggagamit, nako,
baka makuryente ka kasi napunta sa kuryente. Meron ako, minsan nga yung heater, yung mga lumang heater, yung may kuryente pa. O merong mga lumang heater nahulog nahawak na kuryente siya sa banyo. O bumagsak siya. O tumama yung ulo. So, delikado yung mga electronic equipment sa banyo. Wag mo nang dadalhin. Mahulog pa yung cellphone mo sa tubig, sira na. Bago maligo, dapat tanggal makeup. Okay? Kasi kung maraming makeup, mag-shower, hindi rin lilinis ang mukha mo. At bukod sa makeup, number 6, wag din maglagay ng mga maraming oil sa mukha bago maligo. Kasi napipigilan yung paglinis sa mukha, yung heavy lotion or oil. Number 7, pag naliligo, dapat easy lang. Sabi ko nga, yung lagi nagmamadali, mahirap din Lalo na may edad na kayo, may high blood, stress na stress, tapos nagmamadali sa paliligo, pwede ma-stroke. Pwede ma-stroke. Marami ako nababalitaan ganyan kasi stress habang naliligo. Marami din sa mga senior. Pag naliligo, pag upo nila, pagkatapos check mo blood pressure, sobrang taas. Naka-high blood sila, napapagod. Hirap na hirap, hingal na hingal. Diba? Number 8, wag din yung galing sa araw. Yung galing sa init ng araw, excessive sun exposure. Pag uwi, ligo. Diba? Baka na-sunburn ka. So, relax muna bago maligo. Mga 15 to 30 minutes. Siyempre, tanggalin yung mga jewelry, accessory, bago maligo. Baka marami ka nakasabit. O maghalo sa chemical, sa sabon. Mga nakalimutan mo. Number 10, ingat din sa mga gamot na iniinom. Baka meron kang gamot na nakakaantok, mga antihistamine. Diba? Sabi ko nga, iwas sa alak, baka matumba ka sa CR. Ako nga gusto ko may silya Maganda sa CR, may silya, may hawakan para steady ka. Kasi pag nagsha-shampoo tayo, pag nabasa yung mata, mahirap. So, yan yung mga tama at maling paraan ng paliligo. Ngayon naman, tungkol sa paliligo sa gabi. Mabuti ba o masama? Maraming mga maling akala ang kababayan natin. Kasi kung titignan nyo, halos yung mga taga-Japan, taga-ibang bansa, lahat naman naliligo sa gabi. Wala naman nangyayari sa kanila. Dito lang sa atin, merong mga maling paniniwala. May nagsasabi, pag naligo daw sa gabi, ano ba mangyayari? Wet lungs. Wet lang, mababasa yung baga, magkakapulmonya. Yung iba nagsasabi, magkaka-arthritis ka pag naligo ka sa gabi. O magkakasipon ka, magkakaubo ka. Yan yung mga maling paniniwala. Isa-isahin natin, Bakit sinasabi nung iba magkaka-arthritis? Diba? Ang arthritis kasi, let's say rheumatoid arthritis, autoimmune disease to Namamaga yung joints natin, kaya sumasakit. Diba? Yun ang cause nito. Autoimmune disease, tapos masakit ang joint, namumula, o kahit maligo, hindi maligo, walang connection. Baka lang sinasabi nila to, baka yung mga nalalamigan. Baka sa gabi, malamig ang pinaligo, sumakit yung joint, syempre nalamigan. So, dapat maligam-gam na tubig lang. Warm water o medyo hot water pang shower para hindi sumakit yung mga arthritis mo. Kasi kung malamig, sasakitin yung mga muscle natin. Number 2, sinasabi nila, wet lungs, pulmonya, naligo. Actually, walang katotohanan to kasi pulmonya, alam naman natin, virus yan, bacteria yan. Pumasok sa katawan, nagkaubo, nilagnat, nagkaplema, may dahak. Ang sinasabi, hindi ko alam anong connection, pero siguro ang iniisip nila, naligo sa ulan, nabasa. Diba? Tapos, nagkasakit, nagkapulmonya, diba? May ganong mga kasabihan. Yung nabasa sa ulan, ang reason kasi doon, pwede kasi nalamigan siya. Okay? Katawan natin, 37 degrees. Gusto ng katawan natin yung tama lang temperature. Pag wag masyadong malamig. Kung naulanan ka, so bumaba yung temperature mo, ang lamig, nabasa ka So, pwedeng humina immune system mo.
So, nalamigan, pwede humina immune system mo, kaya nagkasakit. Kaya siguro nagkasipon, nagkatrangkaso. So, ang secret lang doon, pag maliligo sa gabi, maligam-gam na tubig nga eh. Huwag lang yung malamig. Kasi kung malamig, lalo na kung may edad, baka hindi sanay, humina immune system. So, wala talagang connection. Basta sa tamang paliligo, okay lang tayo. Diba? Ngayon, ito naman. Meron naman nagsasabi, Doc, sino pwede hindi maligo? Diba? Meron mga pagkakataon na pwedeng hindi mo na maligo. Okay, tingnan natin. Unang-una, kung mataas ang lagnat mo. Okay, very high fever, may sakit ka, eh di punas-punas na lang muna tayo, di ba? Pahinga na lang muna. Pwede naman. May sakit, mahina ang katawan. O, di wag mo na maligo one day, pwede rin yan. Or nahihilo, unsteady, may vertigo, baka matumba. Yung mahina ang puso, mahina ang baga, habang heart failure, hirap huminga, di ba? Pwedeng gumamit ng upuan, di ba? Dapat medyo mahangin para hindi mahirapan huminga. Yung bagong exercise, di pahinga muna. So, ito lang yung mga bagay na iniingatan natin. Pero marami ring benefits. Hindi ko pa pala nasasabi. Maraming benefits ang paliligo, umaga man o gabi. Okay? Actually, sa gabi nga, mas maraming benefits eh. Pag naligo ka, syempre tanggal yung dumi. Okay? Yung mga pigsa, infection, tanggal. Yung mga buhok, yung mga alikabok, tanggal. Pag sa gabi ka maliligo, ang maganda dito, syempre, mas nakaka-relax. Diba? Sa gabi, pag nag-hot shower, malinis na malinis, masarap matulog. Bukod dito, napakalinis din ng unan natin. Siyempre, malinis yung unan, malinis yung kumot, malinis yung kama. Dapat malinis ka rin. Imagine mo, galing ka sa labas, sa init ng araw, nag-jeep ka, puro alikabok, tapos matutulog ka. Di dudumi yung unan mo, dudumi yung kumot, yung kama. Pag madumi na yan, pag higa-higa mo at pumunta sa mukha mo, kaya ka nagkakatigyawat. Kaya tingnan mo yung katawan mo, pagising mo, may mga pigsa, tigyawat, may mga pula-pula na. Kasi nga, nagkaroon ng bakterya, hindi ka naligo nung gabi. Diba? Kaya maganda nga yung paliligo sa gabi. Bawas stress din. Tapos, mas malinis yung katawan. Pag warm, medyo open yung pores. Pwede malagyan ng moisturizer. Mas relax. Diba? Tsaka, syempre, buong araw na dumihan kayo. Maganda rin maligo sa gabi. Ang lastly, gano'ng katagal pwede maligo? Ilang minutes. Okay? Yung iba, naliligo, napakatagal. Pero ang recommended ng dermatologist, ang paliligo nga daw, dapat mga 7 to 8 minutes lang. Ibig sabihin, pwede ka naman magsabon sandali, sabon muna, kung may tuwalya ka. Pero yung nakababad ka sa shower mismo, dapat mga 7 to 8 minutes lang. Lalo na kung medyo mainit yung tubig. Kasi pag lampas na ng 10 minutes, let's say, sobra tagal na yun, 10 minutes, ano bang isasabon mo na? Kung lumampas ka ng 20 minutes na shower, sayang yung tubig, tsaka masyadong madadry na yung balat. Kasi 8 minutes, matagal na yun eh, tumutulo yung tubig. Magdadry na, makukulubot na kamay mo, matatanggal na yung natural oil natin. Hindi rin maganda, mangangati ka na, pag masyado ring mainit at masyado na dry. So, 8 minutes, ang pinakaligo. Pero yung mga punas-punas, pwede pa naman hindi counted yun. Okay? So, sana po natuto tayo sa tama at maling paraan ng paliligo. God bless.